ng Mineski Pro Gaming League, Mineski Pro Gaming League Season 7, leg number 3, Class A. MUFC Naga mga kaibigan, laban sa Trackmate Trick, best of 3, umpisa na sa wakas at ako nga pala si Kuya Denki from Mineski TV. Alam ko matagal na kayo naghihintay ng pagbabalik ng MPGL. Syempre malakas kayo sa amin. Pagkatapos ang lahat ng event sa buong mundo, rock na po ito ulit. Alam ko na marami ang hindi pa nakaka-get over dyan sa nangyari sa The International 5. Maraming mga umiyak, maraming mga nag-expect, marami din namang nanalo ng 4,000 at congratulations sa inyo. Pero mamaya na yan, dito tayo ulit sa PH Dota. Ano bang at stake dito Kuya Denki sa Class A? Well, una sa lahat, kung sino man ang magtagumpay dito, papasok sa mga pinaka-inaasam na pwesto. Hindi lang siguro sa MPGL, kundi sa buong PH Dota scene. Ito yung Class S. Ano bang meron sa Class S? Una sa lahat, easy money. Kapag nanalo ka sa group stages ng Class S, instant 1.5k ka kapag nanalo. Tapos kapag kayo naman na naging, tama ba? 1.5k. Kapag kayo naman na naka 2-0, 4.5k ka agad. Easy money. Wala nang kailangan ng Grand Finals, rock na kaagad. At syempre, meron pang prize pool yan para dun sa dulo, dun sa MPGL Class S Finals. Pero mamaya natin pagkwentuhan nyo dito tayo sa drafts. MUFC Naga banning Queen of Pain at saka Clockwork. Okay, very smart. Tapos kinuha nila si Earthshaker dito. Pero Trackmate Trick going the Sidek. Going Sidek mga kaibigan. Tusk, Bounty Hunter para may swag ng konti. And their bans are actually pretty good. Removing Gyro and Les Shrek, ang pinaka nakakaasar na hero sa ngayon. Kaya ganyan talaga ang buhay. Yan. May tanong si Great Pinoy dito. Kuya Denki, ano masasabi mo sa lineup ng Mineski ngayon? Abay, sobrang ganda. Grabe. Bimbo, Jules, Kuku, Jesse Vash, and Gio, sobrang solid. Si Owen nag-aral pumapasok ngayon. Pero ganun talaga ang buhay. Siyempre, aral din pag may time. Ano to? Idol Denki, ngayon ba yung laban sa finals Mineski versus 1-2-3? Ang alam ko ngayon, kung tatanungin mo kung ako ang magkakas, unfortunately, hindi. Dahil dito tayo ngayon sa Class A. Easy lang kayo. So, ano pa pinagsasabi dito sa chat? Yung tungkol sa ano lang. Tungkol sa parang nangyari nga sa bagong lineup ng EG. Ginusto yan Ginusto nila yan. Pero to, Earthshaker undying para sa MUFC and banning Techies, respecting the combo of Techies Tusk, ang double T, tambalang double T. Ayan, ako na magpapangalan yan. pag sinabi, anong gagawin? Anong strat natin, pre? Tol, mag-double T tayo. Yan. Bakit double T? Tusk at saka Techies mga kaibigan ang sumisira sa pangarap ng lahat ng pubbers sa ngayon. Tingnan natin. Ngayon na wala si Techies, well, I think Tusk can pretty much work na siya lang mag-isa. Pero tinanggal si Bloodseeker, tinanggal din si Phantom Lancer. All core heroes being removed by Trackmate. Samantalang itong tawag ito. Itong MUFC medyo all over the place ang kanilang pinagtatanggal. Sabi ni Chickmeister, Kuya Denki, parang may problema yata sa sounds. Anong sounds dito? Yung mic ko ba? Kasi kung mic ko, ayusin ko, pre. Yan, easy lang tayo. Ako kasi madali akong kausap. Diba? Ayan. So, ano to? Parang basag o sa akin lang. Baka basag nga. Feeling ko sa akin yun. Teka lang, may gagalawin ako, guys. May gagalawin ako. 10 seconds remaining. Dire team pick. Aray ko. Aray. Napalo yung paa ko dun sa karton. Pero ito, mga Trowips, inano ko na. In-adjust ko na ng konti yung volume. Sana ito mas maayos na. Mas maayos na to. Pero yun, balik tayo sa game. MUFC Naga getting dazzled. So, ang ganda na kanilang sustain dito. This is definitely an Earthshaker off lane. Para sa mga katropa whips ko dito sa Naga, medyo katoto ko itong mga to kasi ang aking mga magulang ay galing sa Iriga. So, parehong Camarines Sur. Tama ba? Oo, yun. Ako, unfortunately, hindi ako lumaki sa Bicol. Kasi talagang lumaki ako sa Maynila. Nakakaintindi ako ng salitang Bicolano. Konti lang. Kochi. Yan. Pero ganun talaga ang buhay. Samantala itong Trackmate Trick mga kaibigan, Rubik Shadow Fiend, the typical Cavite drafts dito. Nakakatuwa naman. Angel talaga nga naman. SF po ang inilabas dito. What? Can Trackmate Trick do with this one? Pero Storm Spirit, a good check. Ang ginawa ko kay, hindi na kinalahati ko. Kasi naalala ko ganyan yung issue talaga dito sa mic eh. Pero okay lang. Okay.
Ayan, Dazzle Storm Spirit para sa MUFC Naga. Trackmate Trick, Rubik Shadow Fiend, mas malakas ang firepower dito ng Trackmate, pero defensively they need MUFC Naga is actually pretty much ready. Defensive fissures would be expected kung sakaling mag-call ng clash ang Trackmate, sasaluhin nila yung Tombstone Pile Driver, and they need to check Dazzle para hindi siya makapag-shallow grave. Pero feeling ko dito kukuha ang MUFC Naga ng baller carry. I think a good choice would be Slark? Hindi eh. Well, Slark would be good versus an SF. BH though would be the kicker dito. Kasi ang lakas talaga, iba talaga yung nabibigay ng iba talaga yung nabibigay ng gold ng truck eh, medyo maasim. Yan. Reserve time. Kaya abangan natin 'yan. Oops, tinanggal si Klings. Pwede no. At saka Spectre Mills para sa MUFC di magamit ang Trackmate dito. Pero mamaya na yan kasi ang iniisip kong kukunin nilang carry iba eh. Pwedeng ang Draw Ranger para may swag eh. Swag Ranger para kasama ni Shadow Fiend. Pero sa ngayon kasi, aminin natin guys, na medyo ang hirap palang mag-draft ng carry ngayon. Dahil, all eyes are on Gyrocopter and PL most of the time. Lumilito dito yung iba-ibang mga carry dyan. Pero lahat ng tao ang ine-expect. Gyro, and yun ngang si Phantom Lancer. Inisip ko tuloy, ano kaya pwedeng kunin ng Trackmate? Maraming carry pwede piliin. Anti-Mage is of course a good choice, pero okay, kinuha na nga si Anti-Mage. Di wow. Sige, pagbigyan. And MUFC Naga needs to have a hero that can check Anti-Mage. Kasi pag hindi mo to pinigilan, mapapabayaan niya sa kusina. And we all know the split push potential that Anti-Mage can do on his own. Nakakita na ako ng laro kung saan na sobrang na-drag dahil lang sa utility ng Battle Fury tas Manta style, split pushing lanes, putting pressure on every side of the every corner of the map. Pero ito, Luna na lang daw sa kanila. Meron silang team fight potential dito. Now, coupled with Dazzle, I think Luna can be hard to take down. Pero mamaya na tayo magiging tungkol niyan kasi malapit na mag-uwisa yung laro. Magpapasalamat muna ako sa aming sponsors. This, our main presenter, Gigabyte, our co-presenters, syempre, Smart GameX, and our event partners, Mineski Infinity, SecretShop.ph, NXTGame.com, at saka syempre sa Mineski.net and Mineski Events Team. So ito na, rack na ito. Yun, sabay post. Syempre, ano ba naman ang laro kung walang post, di ba? Kasama yan sa buhay. Tinatanong nila hindi daw ba kasali ang Mineski dito. Ang Mineski kasi class S na. Ito class A pa lang. Diba? Tingnan natin kung ano ginagawa nila. Ito naglalakad na si Anti-Mage. Ito naman si Tusk papalayo. Si SF wala lang. Si Rubik mga kaibigan papasan pa yung Michael Jackson. Ginagawa niya sa Smooth Criminal yan Smooth Criminal Hindi kita masyado. Dahil mamaya na kayo mag-G. Tingnan ko pa sa kabila kung ano ginagawa nila. Mamaya na mag-G. Wala, nakatayo lang to si yun, hinahawakan mo dyan. Ikaw Aba, si, mga kaibigan, si Storm Spirit, hinahawakan yung tungkod ni Dazzle. Banding naman dito yung banding sa dalawa. Pang poster. Oh, nice one. Nice one. Yan, ganito. Hindi, dapat yung angle niyan Ganito. Hindi, masyado malapit. May mouse daw. May mouse. Ayun, yun. Na masyadong malapit. Pero gets nyo na yan. Bakit daw puro stand-in? Ginusto nila yan. Siguro kasi, ang nangyari sa Trackmate, siguro si lang ang nag-iisang member. Si Angel muna. Pero sinisigurado ko sa inyo na ito nga, mga player nila, well, exception for RR, hindi ako sigurado kung bagong obtain lang ba si RR, siya bang legit na stand-in. Pero sa pagkakakilala ko, si paring Chi. Si paring Alchino, aka Ariel, alam natin kung bakit, talagang member ng Trackmate, as well as si Nicole, si Cartman. Angel, Cartman, at saka si Ariel to confirm. Hindi ko sigurado si paring Easy at saka si RR. Pero ito, nag-monitor off daw po sandali. So, habang ganyan, pakilala ko na lang muna yung mga players natin dito, di ba? Easy lang tayo. Pakilala ko na. Mula sa Trackmate Trick, ang pride ng Cavite, we have Angel as Rubik. Magpa-click ka. Ayan. Si Easy naman daw kasi easy lang daw ang laro. Easy sama. Sa Anti-Mage. Ang ganda daw sabi ni Kai. Pag nag-comment si Kai na maganda, ibig sabihin nun talagang maganda. Ito naman si Tusk. Uy, si Firata. Alchino, aka Ariel, as Tusk. Magpa-click ka kasi. Uy, Bounty Hunter. RR naman po. Si paring RR ba ito?
as a bounty hunter. And last but not the least, ang ganda ng picture niya, pang profile pic, si Nicole as Shadow Fiend. Sa kabila side ng mapa mga kabiyan, mula sa Team MUFC ng Naga, ito si Scadilicio. Hindi na pangalan. Scadilicio as Luna, pwede siyang pwede pang anime. Si Wawa naman as Unjing. Si Baboy Warrior. Baboy Warrior, si BW as Dazzle. At ang na-DC ay hindi ko kilala. Tingnan natin yung pangalan. Si Tolitz. Si Tolitz to. Tolitz as Earthshaker. And si Chok naman ang Storm Spirit. Ayan. Humina daw kasi inayos yung feedback. Tama ka dyan, paring Tol. So ito, na-rock na muna tayo. At wala pa nangyayari. So ano ba natin i-expect sa laban na ito? I think una, MUFC needs to watch out for Bounty Hunter. Bukod sa pwede niyang pitasin yung courier dito at minute 2 or mga minute 1.30 seconds. Malakas din yung harassment niya. Dazzle would be good against any aggression coming in from Trackmate. Salamat sa kanyang heal at saka Shallow Grave. Pero hanggang doon lang yun. 'Di ba? Undying of course would want a more aggressive approach. Kasi gusto niya ihayaan yung Trackmate na magsama-sama no jutsu para medyo sulit ang kanyang tombstone. Pero other than that, it would definitely be a 2-1-2 setup for MUFC unless meron sila itong tinatagong kadiliman. I think pwedeng hindi 2-1-2 kasi kung gusto nilang bigyan ng maganda-gandang farm. Si Earthshaker, XP pala, XP. Sa kabilang side naman ng mapa with Trackmate, I think automatically 1-1-2 roaming ito si Bounty Hunter. Well, Tusk could be off-laning. Anti-Mage would be pretty good with Rubik on his side. Kasi hindi ka pwedeng lumapit ng basta-basta kapag may Rubik sa kalaban kasi he can easily punish yung mga nag-overextend. Anti-Mage, pwedeng mag-blink out to safety kung sakasakali. Pero ito, 5 mga kaibigan, Avengers Assemble, ito mag-mag-ista na ba? Tingnan natin kung may makikita ang MUFC mula Naga, mga kaibigan, nag-drive papuntang Cavite, dumaan na sila sa San Sipocot. Pero wala tayong makikita. Wala ngang nabis dito mga kaibigan na sa bulo. Hindi, may salubong nila. Si Rubik, nako po, mag-i-stop over ba si Rubik dito? Mag-award siya, may post na naman po. Yay daw. Spatan ba niya? Tingnan natin. Hindi pa niya kita, guys. Hindi pa niya kita. Wala pang idea. Si Angel sa mga nangyayari dito, medyo maganda yung proximidad ni paring Wawa tumabi sa puno. Pero ito na. Yun na, sabi ni Takbo! Oh my God! Takbo! Abol ba? Till! Tolitz! Pwede ka na mag-stun pero ayaw pa niya muna dito. Tumatakbo naman si Anti-Mage. Easy dito. Mukhang mapapa-easy game siya. Kasi kailangan niya umatras. Now, MUFC has successfully conquered this bottom jungle. Pero si Angel is looking to put that ward still. Ayun, nalapag naman yata. Nalapag niyang pinaka-rare na ward mga kaibigan. Easy lang kayo. Kasi ganyan talaga ang buhay. At ayan daw ang laban ngayon, sabi sa chat. MUFC versus Team Stand-In. Di ba? Diba? Oh, yun. May wards dito. Senti wards mga kami being covered up by MUFC to block this camp as well as this one. Alam nyo guys, nakakatuwa kasi ginagamit na ngayon itong ward na ito. Dati medyo maraming may ayaw dyan. Kasi nandito pa si Roshan. Pero ngayon nilipat na si Roshan, medyo sulit ang ward na ito. Una sa lahat, hindi siya naaabot ng common ward spot nito. Yan, may pause. Tas ito, madaling ma-detect actually. Kasi pag nakita mong walang camp dito, you can easily assume na yung observer wards ay nandito sa may camp na ito. Pero nonetheless, you would still overcommit and you can't really deward it to safety unless dito ka maglalapag. Pag naglabag ka dito, maglalakad ka na naman pabalik para lang masigurado mong hindi mabablock itong camp na ito. So, kumbaga parang sobrang sulit niya. You can't deward it using this area kasi mabablock yung camp still. You can put it here, I think. Pero that's already too much. Kung sakasakaling makita ko naglalakad-lakad ka para maglapag ng sentries dito, pipiyadong kita papatayin kita, di ba? So, yun. This is different. At si Tolis umakyat dito. Gusto niya tumulong sa may mid. Kasama niya si Chox. RR naman, still roaming. Makita niya si Baboy Warrior. Right-clicking ba niya? Ayun, ang sakit. Meron ba siyang Wala siyang Orb of Venom dito. Okay lang daw. At ayun, kinain niya ng buhay mga tinanggo niya. Tinanggo ang ward. And marami nakakalimot doon na yung ward, pwede mo nang itango, which gives you more regeneration, I think. Kumpara sa yung pag kumain ka lang ng normal na puno. Pero mamaya na yan. Si Scadilicio pala. Versus, Ariel, wala pa nang mayroon. Pero mukhang nahuli ata. Si Chok, umaba nito. Mapatid pa niya si Nicole. RR is actually helping and he is gonna die. But no first blood would be called. Salamat sa mga krepepas na tumutulong na actually hindi lang nakatulong, nakasagabal sila dito. Nicole.
in a sliver of HP, gumamit na siya ng kanyang magic wand at saka yung kanyang tango para hindi siya mamamatay. So, walang mangyayaring violence muna. No first blood would be credited to anyone from both teams. Kaya easy lang tayo. Ito, numaray click mami, si Wawa. Ng demonyo na easy. Mapapa-easy ba siya dito? 3 stacks ng decay. So, that's 12 intelligence being stolen. Ba't ba ako nag-compute? Nakalagay naman dito. Para akong ewan. Nakalagay, oh. Ayan. Kaya medyo malambot siya dito, mga parang paper lang siya. Ito, huli ba siya? Angel, again, punishing the overextenders. Mamamatay ba siya? Paper towns ba? Blinking in. Easy. One more hit. No, one more. Hindi. Kulang, mga kaibigan, sa vitamina. Yung right click ni Easy Katka. And Wawa would live another day. No salve for him, just for 4 ticks of tango. And he opted, umuwi na lang daw siya kaysa naman mag-antay. Diba? Si Mineski fan blank daw. Member na daw ng Leviathan sa US. Congratulations. Pero, Scott Delicio, mga kaibigan, muti ka na mahuli. Pero nilagay kagad ng kapote ni Baboy Warrior. Pero good ice shards. He would die. Still no first blood call. Kasi nga nagkahati-hati na di ba? Matatamaan ba si RR? Hindi matatamaan si RRTZ dito. Pero yon, sobrang okay, mga kaibigan. Tera na. Nicole, matatamaan ba? Isang right click, tas bato. Hindi niyan magagawa. Tails. Tolits, bagistan ba? Hindi ito ba, mga kaibigan? Maikli ang kanyang tutut. Sad boys. At Papi Boss? Papi Boss? Ayan, okay na. Ayan. May tinatanong ng Kuya Denki, ano daw yung cursor ko? Ito po ang Acid Hydra. Galing to sa set ng Acid Hydra. Kasi yun ang favorite kong hero, si Bueno Mancer. At nung nagkaroon ako ng chance na magkaroon, kinuha ko kaagad. Joke lang, nakuha ko siyang free sa chest. Pero yun nga, maraming salamat. Hindi pala sa chest, sa anong tawag dito? Ang tawag doon, yung binubuksan. Yung pre-predict. Basta yun, yung pang-predictan. Nakalimutan ko yung tawag guys. Pasensya na. Pero mamaya na yan. Oo. Wala lang. Trackmate, mga kaibigan. Medyo questionable yung kanilang draft The only disables that they have is yung combo ni Tusk at saka yung lift. That's it. For MUFC naman, well, they have more kit for stunning. Ang kicker dito si Rubik, pwede niyang manako yung Fissure. Pag nakuha niya yung Fissure, at least one step ahead ang Trackmate. Pero you can't really count on Rubik kahit gaano ka pa kalupit, di ba? Kahit gaano ka pa kabangis. Hindi naman araw-araw Pasko para sa iyo. Si kung si F-Boy nga si F-God na nga mismo, meron siyang bad games paano pa kaya ikaw, di ba? Kaya easy lang tayo. Ano mangyari? Ayan, Boss Denki, wag tayo masyado maingay, natutulog anak ko. Babati daw from Milan, Italy. Sige, patulogin mo muna yung anak mong mabuti. Kaya easy lang tayo. Ariel, doon. Okay, gumamit agad ng Lucent Beam. Where's the follow? Baboy Warrior, wala siya ditong slow. So, right click na lang daw muna para easy lang tayo. RR, naspatan na dito. Siyempre, si Chok atras. And I think RR knows na medyo may kasamaang magaganap dito at na-miss ko ating kill dito. Wawa killing Angel with just the manual zombies and the decay to do it. Easy, still alive and kicking. 111 stats po ang build niya dito. Para mas okay. Nicole nag-raise, hindi tumama. Chok dito, still alive. Gumamit kagad ng salve. Gugulong ba siya? Still at level 5. No level 6 means no aggression from MUFC as of yet. Samantalang Trackmate, I think we need some ganks mula kay Ariel. Pero ayaw pang gamitin ni Reese. Reese, ano ba? Sige, di ginusto niya yan. Siguro nagkita siya ng level 6 to. Naku po, RR may masamang balak. Nag-heal dito naman. Scadilicio. Pwede nga banto yan. Kung sakasakali, task ito. Just waiting for the mana. 9 seconds. Meron siyang mangga. Di pa niya kinakain. Umikot-ikot dito. Alam niya na walang detection ang itaas ng MUFC because if they have one, at least makiklik na siya ng creeps. Pero he is safe and sound. Chill lang daw siya. B-boy baboy. Naglalakad-lakad. I think this is the timing window for Trackmate. Ako po, Lucent Beam. Ariel walang buhay. Level 4 only. Wala pa. So, 5 minutes in, solid ang farm ni Cartman dito. Pero nata. Ice Shards para kay B-Boy. Naibit si RR, mga kaibigan. Collusion. At mga mamatay si Ariel. Scadilicio. Umabante na, but the snowball would save him. And I think this is an all-in move. Naku po, Lucent Beam, it's time. Boom, panis. Kulang pa rin ang damage mga kaibigan. RR naman sumulong dito. Baboy Warrior being kapoted by himself. Tolits tumutulong. Right click. Lucent Beam. And RR's gonna die. Tusk would be going down as well. Salamat sa stun mula kay Tolits. And they weren't able to kill Baboy Warrior dahil sa kanyang pagkakagamit ng shallow grave. So, yun nga yung sinasabi ko Ang hirap
mahirap tapatan eh. Very defensive ang lineup nitong MEFC, and that's a very solid approach to this game. Pero mamaya na yan, si Chok, gumulong, nalift nga lang siya in easy race para kay Nicole, not to mention si Nolo kill ng isang anti-mage. Ang zombie, hindi naman siya anti-zombie eh. Pero nakapatay siya mga kaibigan ng Undying dito, and I think this is a wonderful set para sa Trackmate. Getting lots of kills. I think di ko pa naklik yung fight. Hindi ka pa naman ng demonyo. Ayan. Di ba dati may Chinese team na MUFC din dati? Hindi po siya Chinese. I think it was Malaysian. Kasama dun si paring Winter. Pero itong MUFC na to, I believe is different. Nagkataon lang talaga na MUF at saka C yung kanilang abbreviation. Ganun talaga ang buhay. Pero mamaya na, ito na mangyayari. Oo! Raised! Chok man, sinalo! Gumulo siya dito. Where is the left? Hindi pa niya nagamit. Sad boys, and Chok would live and actually escape the clutches of a Trackmate dito. Level 3 pa lang si RR. So no track gold as of now. Illusion. Oh, yun may illusion pa. Illusion. Paklik. Alis ka, Ace. Alis. Ayun, alis yan. B-Boy Baboy, makikita man nila dito, hindi pa right click. So, chill lang daw muna. Ayan, 1k gold, net worth advantage para sa Trackmate. And hindi pa yun nagpe-playoff kasi wala pang ang track dito si RR. Pero to, Baboy Warrior, makikita na ba? Right click. Boom! Panis mga kaibigan, ako gagawin niya. Pwede siya magkapote na dito, pero ang laki na damage. Tinamaan siya dito. Naku, pag gumulo na si Choki, hilahin ba niya si RR? Naku, nakapag-indis na agad. The sun would be there. Ariel in danger. Makapag-snowball ba siya to safety? Yes, he will! And he would be able to kill Baboy Warrior as well. Chok! Isang race! Dalawang race ang sinalo dito. Tolits naman ay no choice kundi tumakbo 4 seconds to go before makagamit siya ng Fisher. Ang ganda ng ice shot dito. Catching Tolits and a double kill for Nicole. And you don't want that happening sa inyong mid-hero. Diba? Now he is a bit close to his mechanism kung yun ang bubuin niya. Not to mention, makakapag-push sila dito ng Torre, and that would give them lots of gold para sa paparating na 10 minutes. Scadilicio naman, sobrang solid. Wala siyang pakialam sa puso nitong Trackmate. Edi sige, dyan kayo. Diba? Magpo-push lang ako dito magpa-farm. Tolits, ganyan lang ang item niya dito. Si Chok naman is looking towards making... Oh, what? Teka lang, nakalimutan niya yung bote niya. Nag-ward na lang daw siya muna of the position. Pretty good versus Trackmate. Seeing the, one of the more important areas. Pero kung sakasakali, a better choice would be placing that ward here. Pero sobrang obvious. Pag naglakad ka, guys, sobrang obvious. Pag naglakad ka, alam nila na ang nilapag mo wards, di ba? Alam ka namang joke. Anyway, ito. Raise! Isa pang raise! Patay ka agad at wala pang track gold yun! Nicole now on a dominant streak, 4-0-1. Patingin sa net worth, siya ang nangunguna, kasunod niya si paring Easy Sama. Ano gagawin ni Easy Sama? Blink in, hindi pa niya gagamitin dito, farm lang muna siya. Meron na siyang Ring of Health, no damage item as of now. RR moving around the map, spotting everyone kung anong ginagawang kababalaghan ng MEFC. So ngayon, kumbaga bukod sa lamang na sa pera ang Trackmate, alam din nila kung saan kumukuha ng Pepay itong MUFC. Now, that gives them that amazing advantage kung sakasakali para makapag-pursue. At ito nga, hindi ko nga napansin binurst lang ni Bounty Hunter si Chok. I was not expecting that, literally, na kayang-kaya pala niyang i-outburst si Storm na unfortunately nag-jungle. So, medyo malaki ang bawas sa kanya. Dire's structures are fortified. So, what you're watching right now sa mga kakatune in lang po, this is Mineski Pro Gaming League Season 7. Oy, pero mamaya na tayo magkatuntong sa class kasi pinaputukan mga kaibigan sa butche at pinarusahan sa ngalan ng buwan nito ni Baboy Warrior si Ariel. RR na sapatan kaagad versus the lift. Hindi naabutan ng kanyang sentries, but he's gonna walk in not afraid of anything. Itong MUFC, that kill though gave them that much needed kumpiyansa sa sarili para umabante. Diba? Ayan, umayari. Sige, farm lang. Ops. Stun. Nicole dito nasa peligro ata. Raise. Dominating stick siya. So, this would be a good pickup mula sa MEFC. Dito mama yung second raise. But I think he can catch with another raise of his own. Pero mamaya na yan. Chokes dito. Umabante. Alam niya naman si Wawa. So, hindi na siya tutulong. Wala. Atrasan. Mega. What? Tinamaan pa rin si Tolits nun. Inalis ko na yung camera kasi alam ko hindi siya tatama Pero mamaya Baboy Warrior, isa pang raise, patay. Hindi man na nagkaroon ng option para magamit ang kanyang Gorevu. And a double kill, unstable para sa kanya. Abo ni Bata, raise mo, Chok. I-raise mo, Chok. Hindi niya gagamitin. Pero may track may track. No ult mula kay Scadilicio.
Pwede siyang abantehan. Nicole moving in. Stun mula kay Tolitz. Killing RR. Isa-isa po bumabagsak. Ang MUFC Naga. Naku po nahuli. Meron bang ulti? Wala pa dito. Tatakbo ba? Nicole! Nagpaputok sa Butche. Where is the sun from Tolitz? Abangan natin 4 seconds to go before he can use that fissure. Pero Nicole, the snowball would be there. The snowball has done it. Tolitz hindi nakapagcast ng skill. Mecha for Nicole, pero hindi na niya masisave ang kanyang sarili. Aerial naman ang susunod dito. Chokes. That timing window though. No pull mula sa kanya. Binabawas na lang siya ng strength. One more hit and he is down. Double kill para kay Wawa. The score Dire's bottom tower is under attack. 14-7. Still in favor of Trackmate and doesn't really matter for Trackmate because nagpo-push si Easy Katka dito na meron ng Claymore. Ay mali, Broadsword pala. Grabe. Radiant's middle tower is under Si Chok attack. makakuha pa ng Regen Rune, ang tunay na anak ng Diyos. Dire's Sobrang top swerte tower naman yan. is under attack. Angel, baka nasa peligro. Level 6 siya, pwede siyang magnakaw dito. Lucent Beam would be a good pickup, pero mas maganda syempre ang Eclipse. Ang problema dito, bakit may pagpapalit ang tawag dito, Lucent Beam, samantalang pwede ka naman kumuha ng ibang skill. Halimbawa, Tombstone, o kaya Decay, o kaya Fissure, di ba? Shallow Grave as well. Wawa no mana mga kaibigan, pero nag-blink out dito si Anti-Mage na pinagnanakawan ng mga kakunatan, -8. Pero ito, Baboy Warrior. May kita siya. Right click. Isa pang right click. Naku po, lagyan na ng truck. Ito nakahabol na po mga kaibigan. Saan ka pupunta boy? Tapon basura, nag-raise. Dazzle would be using his shadow, shallow grave. There's the stun coming in from, Tolitz. Pero ito nag-ulti na. Oh! Echo Sub connected mga kaibigan. And this would be a great tilt para sa MUFC. Ang problema, dumating na rin si Ariel and Company. Andito pa si Ara. Pwede niyang kunin yung courier. Hindi niya na-snipe. Nicole would die. Nagamit niya kanyang mech. One more hit. Naku po, nagbagong isip mga kaibigan. Pumutok na lang siya sa Butche. Luna, getting a double kill. Walang mga buhay dito. Ang MUFC, one more click. Mula kay Ariel. Pala sito. Ginamitan ng napagandang timing for Mana Void. Canceling that attack animation and getting that kill. The score is 18-9. Almost double. Mali. Double pala talaga. Sa nakuhang puntos ng Trackmate dito, Wawa finally returning. Pwede siya magtayo ng ano dito, ng Tombstone, pero malamang wag na siyang magsayang ng oras, but Tombstone would still be used. Right clicks, gumugulong siya. Naku po, na-uppercut kaagad ni short ni Ken. Wawa, nagdanako pa ng strength dito. And Easy would have no choice but to blink out. Ariel tumitipi, at ako hindi niya nagawang makatakas. Tinamaan siya ng 8D ni Tolitz. Patay. RR naman. Just invisible, wala pa siya, hindi pa siya naabot ng detection dito. So safe and sound si RR dito. Samantalang dito mga kaibigan, si Chok. Grabe, si Easy na walang takot eh. Kahit anti-mage lang siya, kahit wala pa siya masyadong item, nagipagbulasan na kaagad. Medyo delicate siya, pero mamaya natin magkatungkol niya kasi Tails, si Tolitz, at saka si Baboy Warrior ay naka-abangers. Let's see what they would do. Na po, nag-blink, papunta sa kalaban. Tumipi, si Tolitz, stop! Leaving behind Baboy Warrior when they can actually kill him. Pwede naman, hindi naman masamang mangarap, diba? At napatay ni Angel, si Wawa, na nag-TP pa siya doon, sayang ang effort. Grabe. Ngayon, nagalakan na sila. Pwede nilang pwede nilang makita si Chok. Tingnan nyo kaya nilang patayin. No mana though. To use his TK, gumamit na siya kaagad. Hindi pa niya ginagamit yung stick. Mahabol, nasaan yung gamitin mo na kaagad yun. Lagyan na kaagad ng track. Track mo na, boy! Track mo na, nahiya pa eh. Sabagay, hinihintay niya makalapit dito. Ang Mineski. Ay mali, ang Trackmate pala. Para kung sakasakaling gigame na sila dito, easy lang. Ayun na. Naku po! Ginulungan na agad, uppercut, connecting Tolitz, nalagyan na ng track, easy money, boom, plus 95, easy. Dire's top tower is under attack. Pumipera na naman po si upline area. Tingnan natin kung yun ba magiging istorya ng larong ito. Kung hashtag payaman ba. Or baka naman makahabol ang MUFC. Abangan natin yan. Hindi pa matapos ang laban dito. Oy, nako, Leho ba? Hindi. Ginulungan kayo si Wawa. Where's the uppercut? Waldo Smash would be connecting. Raises. Would be drop. Nanakaw ang alin. Tingnan natin. Ako, kakaisa-isa na Chok dito. Nilip kaagad. Pero ng ulti. Si Scott Deletion. Ako, sinalo nilang lahat. Pero walang pakialam ang Trackmate. Meron kaming mech. Who cares? Naku po, ginulungan na si Chokes to go dito. Makakatapos siya. Wala siyang mana. Uppercut and he is down. Gumamit na Echo Stab just to stop them. Pero problema, kulang mga kaibigan. And 5 ang patay. Ubos, pati patubos
ng MUFC dito. And this is an anti-mage lineup. Still winning at mid-game, 15 minutes in, 9k net worth para kay Nicole, 8.1k. Dito kay anti-mage, 6.8 para kay RR. Sobrang solid Dire's top ng tower is pinapakitang under plays attack. ng trackmate Dire's dito. top tower has fallen. Kaysa naman daw mapunta sa iba, di sa kanila na lang. Di ba? Dire's bottom tower is under So ito, attack. Yashan is now finished para kay Anti-Mage. It will be a definite Manta style. Tapos kung pwede ako mag-suggest, Abyssal Blade na kaagad para hindi kayo matatakot sa Storm. Luna as well would get shafted kung sakasakali makakuha siya ng ng tawag dito. May sinasabi kong item kanina. Dire's middle tower is under Pero attack. mamaya na yan. Sige, farm ka lang muna easy. Yan, Abyssal Blade pala. Yan. Pero mamaya na. Nicole and company trying to kill Roshan. Aba, in-uppercut pa. Kuha mong uppercut, hindi yan tatalsik boy. Easy ka lang. May item yung area. Yan lang yun, oh. Boost of power threads, tapos bote, stout shield, tapos TP. Sa kabilang side ng mapa, Angel naman, bracers kasi swag. Pero mga atras sila kasi they are anticipating the attack from MUFC. Yan, no, thanks to those illusions or remnants, I mean, na nilapag nito ni pangalan nito. Pangalan mo, boy. Ayan, ni Ariel. At may pause na naman po. Pause Sereno. Ba't lang yan ko pause? Yan, sabi ni Chickmeister, nawala lang daw siya sandali, ganyan agad score. Ganun talaga eh. Trackmate trick dito mga kaibigan, showing experience kung ano yung dapat gawin. While MUFC, medyo nawawala sila sa vision nila eh. Alam nila na dapat talagang sobrang chill farming tapos protect lang ang gagawin ng mga supports nila. Pero ang problema, nabebait sila into being aggressive. And yun nga ang inaabuso dito ng trackmate kasi kapag gumamit ka kagad ng defensive options mo, malamang wala ka ng ibang pwedeng pansalo. Pero naghang lang daw yung PC. Si Chok, naglalagay ng kanyang tawag dito static remnant para mas patan yung paligid. Walang taong iba. Pero may nahuli ba mga RR might be in danger. Nalip ka kasi Pog! Doon snowball mga kaibigan. Catching how many? Dalawa ka agad yun. Wawa trying to save himself. Gumulong pa palayo si Chox. Pero bumilikin si Easy dito mga kaibigan. Gulong pa more. Lapit ba siya? 2 seconds. 1 second to go. Pinaputukan! Dominating mga tropa pips. Easy at munti ka na maipit sa puno. Buti na lang. Si si Torres nagtatakbo. Tingnan natin. Kung siya magpupunta. Hinahabol pa rin ni Easy. Would just blink out. Hindi pala, nag-blink siya sa may puno. Medyo last man ng konti. Ayan. Siguro parang hindi siya matamaan nung Fisher kung sakasakali. And now that the Fisher is already baited, pwede nilang patayin si Roshan mag-isa nila. Siyempre, buhay agad na Roshan. SN-wise na up para kay Uy! Na-miss ko yun Bagay ko mag-click. Grabe. Anyway, Luna is actually pretty fine right now with this kind of setup mula sa MUFC. The truth is, hindi ko ina-expect na ganitong klaseng space creation ang gugustuhin ng MUFC considering na silang may mas defensive na option. Why aren't they baiting trackmate into overcommitting? Pero hindi natin malalaman yan kasi mukhang dire-diretso lang ang pambababoy ng trackmate dito. Siguro ganun talaga eh. Kahit sabihin mong masyadong may late game assurance Dota. Tapos naman masyado kayong sa roaming. Basta makuha niyo yung track gold sway okay na kayo eh. Hindi kayo masyado matatakot na hindi kayo masyado matatakot na hindi kayo makakahabol. At ngayon, tingnan mo naman naka Vladimir na si Anti-Mage. Si Tolitz yan, ganyan pa lang. Wawa naman tawag dito? Yung armor na bago. Tingnan na lang natin. Nakalimutan ko nasa dulo ng dila ko eh. Ayun, Crimson Guard. Mamaya natin abangan yan. Uy, nalagyan ba ng track? Nalagyan niya ng track. So, pwede mabandi dito ang ang trackmate. Ay, sabi ko Mineski. Ang problema ko. Nako. Ayan na. 4 guy. Oh, nakahuli kang Blinkin. Lehu. Si Tolitz mga kaibigan ay pinagtripan ng tadhana. Nakapagbato pa ng Aisha. Samantalang sa may taas naman, si Baboy Warrior ang pinuntahan. Grabe. 4 guys. Naghati sa dalawa. At nagsinulo pa! May sinulo pa si Anti-Mage! Oh, saan ka pupunta, Wawa? Hindi na umabot mga kaibigan. Hindi kayo
yung mga ganon, hindi ko sorry guys, nami-miss ko kasi ang ano ko, hindi pwedeng patayin ng anti-mage yung storm ng basta-basta ganon. Kaya yung focus ko nito sa may gitna eh. Sorry guys. Magiging mas active pa ako sa pagtingin-tingin. Anyway, the score is now 31-13. Baliktaran lang po tayo. Patingin ang goal graph. Nasa 15k na kaagad! 15k na kaagad! Is under attack. What the hell? Dahil lang yun sa track gold. Coming in from trackmate at dalawang mech pa. Dalawang mech! Double mech mga kaibigan na totoong pruweba. Mech. Hindi, naduling ba ako? Parang dalawang mech. Nag-eclipse na. Pero to, Nicholas dominating, Scott Deletion, tumutuloy na rin na siyang ano dito. Eclipse, di pa gagamitin ata. Ako po! Ang laki ng DPS! Oh my goodness! Pero nakagamit kang kakapote. He's gonna use the Eclipse right now. Nico, nagapuntok, di nagamit kanyang ulti. Aegis will be pop. Samantalang ito na ipagbalugbugan ng maraming mga tao. Unstoppable na po. Si Ariel, isang tindig. Tinitigan lang ni, tinitigan lang ni Task Patay. Kagad Baboy Warrior, pinaputukan sa mukha. GG! Go next daw! Trackmate trick. Nanggaling na sila sa Class A. Sabi nila, kayang-kaya namin ito.